Ngayong nalalapit na ang retirement ni Junmar sa ating national team, balikan natin ang kwento ng buhay niya. Mula sa kanyang probinsyang pinagmulan hanggang sa makuha niya ang kanyang pangarap na achievement sa karir niya bilang basketball player. Eto, at balikan natin ang humble beginnings ni Junmar the Kraken Fajardo. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Lumaki si Junmar sa Compostela, Cebu noong November 17, 1989. Simple lang ang buhay nila noon. Walang spotlight, walang ingay, pero puno ng pangarap. Lumipat sila sa Pinamungahan, Cebu, kung saan nagsimula siyang maglaro ng basketball sa mga lumang court at open gym na halos puro alikabok. Dito rin nakita ng mga taga-barangay yung natural niyang tangkad at habang iba naglalaro lang for fun, si Junmar seryoso. Tahimik lang pero alam mo na may apoy sa loob. Sa college days niya, dito na siya talaga nagpasabog. Naglaro siya sa University of Cebu Webmasters, sa CESAFI. At doon unti-unting naging kilala sa Visayas ang batang si Fajardo, hindi lang dahil sa height, kundi sa effort at consistency. Habang karamihan sa mga bata gustong magpasikat, si Junmar steady lang. No unnecessary flex, no trash talk, trabaho lang. May mga nagsasabi pa nga noon, provincial big lang yan. Pero ayun, ilang taon lang lumipas, kinain nila lahat ng sinabi nila. Fast forward to 2012, siya ang naging number 1 overall pick sa PBA draft ng Petron Blaze Boosters na eventually naging San Miguel Beermen. Doon na nagbago lahat. From that moment, alam ng lahat may bagong era na parating at hindi nga sila nagkamali. Kasi tropa, grabe ang naging run ni Junmar sa Liga, 9-time MVP. Walang ibang nakakagawa nun sa kasaysayan ng PBA. Dominante sa paint, solid sa depensa, efficient sa offense. Pero higit sa lahat, humble pa din kahit napakaraming awards na ang nakuha niya sa kanyang career. Noong mamatay nga ang nanay niya last 2021, akala ni Junmar katapusan na ng kanyang mundo. Aminado si Junmar ang pagiging mama's boy niya ang naging susi kung anong meron siya ngayon dahil lahat ng gabay at pagmamahal na kailangan niya simula pa noong bata siya sa nanay niya lang nakuha. At kung Gilas Pilipinas ang pag-uusapan mula FIBA Asia, SEA Games, Jones Cup hanggang World Cup, dala niya lagi yung bandera ng Pilipinas. Hindi man siya flashy tulad ng ibang centers abroad, pero yung puso at hustle niya sa bawat rebound at depensa. At yun ang tumatatak sa pangalan ni Junmar. Marami siyang basher pag off-night niya, pero hindi nakikita ng fans ang malaking naitutulong ni JMF sa Gilas on and off the court. Pero hindi rin madali ang lahat para kay Junmar. Dumaan siya sa injuries, yung pinakamatindi, tibia fracture noong 2020 na halos ikasira ng career niya. Pero sa halip na sumuko, bumalik siya ng mas malakas. Walang reklamo, puro trabaho. Kasi sabi nga niya sa mga interview, basketball is my passion, so I'll do whatever it takes to play again. Yun ang tunay na karakter ng isang alamat. Yung kaya mong bumangon kahit ilang beses ka na bumagsak. At ngayong nasa halos laylayan na siya ng kanyang karera, sinisikap pa din niya na makatulong sa national team. Sabi nga niya, pag national team talaga ang tumatawag sa serbisyo niya, hindi na siya nagdadalawang isip, pero ngayong nararamdaman na niya ang retirement sa Gilas at sooner or later sa PBA, wala nang dapat patunayan si Junmar. Siya yung kwento ng disiplina, humility, at determinasyon. At habang may mga bagong big men na dumarating, tandaan natin may iisang Kraken lang. At habang naglalaro pa siya, bawat rebound, bawat post move, bawat MVP trophy, pabaon yan sa mga batang Pilipinong nangangarap din maging susunod na alamat ng basketball. Kaya sa susunod na may marinig kang batang nagsasabi, gusto kong maging katulad ni Junmar, huwag mo siyang pigilan. Kasi yan mismo ang essence ng kwento ni Fajardo na kahit taga-probinsya ka, kahit simpleng bata ka lang noon, kapag may puso at tiyaga ka, kayang-kaya mong abutin ang tuktok ng laro